Kulam o barang? Totoo ba ito? Naniniwala ka ba sa mga bagay na ito? Alamin ang sagot ng Biblia. Naniniwala ka ba sa kulam? Nakaranas ka na bang makulam? Maraming mga tao nagtatanong tungkol sa kulam o barang. Gaano ito katotoo? Meron bang sinasabi ang Biblia? Meron bang mga taong nakaranas na nakinulam? Mga minamahal, sa mga oras na ito ay aking isasabihin sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kulam. At meron na bang mga taong nakaranas ng kulam? Ating alamin ang banal na kasulatan kung ano ang sinasabi tungkol sa kulam. Ayon po sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 31, ay ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Dito po mga kaibigan, ang kulam ay pinapalayo tayo ng Diyos at huwag nang babalikan at huwag magmakaawa sa kanila. Ang nag-utos dito ay ang Panginoon. Sa makatuwid, ang kulam ay totoo. Ang kulam ay nakalagay sa Biblia at may mga mangkukulam na noong araw. Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa mga inalihan ng masamang espiritu o sa mga mangkukulam, ay huwag nating hanapin pa, ni huwag magmakaawa sa kanila. Ang mangkukulam ay ito ay mga tao na sumisira sa kapwa-tao sa magitan ng mga iba't ibang elemento ng manika o di kaya ng mga iba't ibang insekto na kanilang ipinapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong babalikan ang mga inalihan ng masamang espiritu, unang mangkukulam, huwag na silang hanapin pa at huwag magmakaawa sa kanila. Ayon naman sa Levitico ang Kapitulo 20, ang versikulo 6, ganito po ang ating mababasa. At ang taong magbalik sa inalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Dito mga kaibigan, kapag ang isang tao ay magbalik doon sa isang mangkukulam o sa masamang espiritu at manalig doon sa mangkukulam, ay sabi ng Panginoon, itititig niya ang kanyang mukha laban sa taong iyon at ihihiwalay. Okay? Isisiparate siya o ilalayo sa kanyang bayan. So maliwanag na ayaw ng Panginoon na ang mga tao ay manalig, magmakaawa doon sa mangkukulam, sapagkat ito ay walang ginagawang mabuti sa kapwa, kundi puro kasamaan. Kaya ang payo ng ating Panginoon, sapagkat ito'y karumaldumal na bagay, ang payo ng Panginoon ay mababasa natin sa Deuteronomio, Kapitulo 18, ang versikulo 10 hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggoyan sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Verse 12, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito'y pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Dito mga kaibigan ay ipinakakita na huwag anyang masumpungan tayo na tayo ay pumapasok o lumalapit doon sa mga manghuhula, doon sa mga engkantador, sa mga manggagaway, o doon sa pagsangguni sa mga masamang espiritu, doon sa mga mahiko, yung mga magician, o yung tinatawag nating sumangguni sa mga patay. Lalo na ngayon, panahon ng mga sinasabi nilang araw ng mga patay. May nagtanong nga, kailan ang araw ng buhay? Sapagkat gumagawa sila ng mga bagay na ito at sila'y sumasangguni doon sa mga patay at maging sa mga engkantador. Ayaw ng Panginoon na ikaw na lingkod ng Diyos o ikaw na sumasampalataya sa Diyos
ay naniniwala o ikaw ay nagtitiwala o sumasangguni doon sa mga kadiliman o tinatawag nating gumagawa ng mga ganitong bagay, sumasangguni sa patay, sumasangguni sa masamang espiritu, sumasangguni sa mga pamahiin, mga engkantador, mga nakikipagsangunian sa nagpaparaan sa apoy sa kanilang mga anak, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ay karumaldumal sa kanyang harapan. Lumayo tayo sa mga bagay na ito. At ayaw ng Panginoon na masumpungan tayo na nagkipagsanggunian sa mga bagay na ito, maging sa mga patay. Kung ang Panginoon ay ayaw niya na makipagsangguni tayo sa mga masamang espiritu o sa kapangyarihan ng kadiliman, saan tayo dapat sasangguni? Ang sabi ng Diyos sa Isaias, ang kapitulo ay 8, ang versikulo 19, ganito po ang ating mababasa. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Nakita natin mga kapatid, hindi ba dapat tayo sasangguni sa Diyos na buhay, doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon sa Diyos na may lalang sa atin, sa Diyos na may-ari ng ating buhay, ng ating kalakasan? Imbis na tayo sasangguni doon sa masamang espiritu, doon sa mga manghuhula na nagsisihuni o nagsisibulong, ay narapat niya na tayo sasangguni sa ating buhay na Diyos. Sapagkat dito'y pinakikita, ang Diyos ang higit na nakababatid. Ang Diyos ay higit na nakakaalam doon sa bagay na ito. At alam nyo ba, na kapag sumangguni ka sa mga bagay na ito, maging sa mga mangkukulam, ay ayaw nito ng Diyos. At ipinalalayo tayo sa mga bagay na ito sapagkat ang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung gumagawa ng mga pagsangguni sa masamang espiritu, sa mga mangkukulam, ayan, sapagkat ang ating paksa ay mangkukulam o barang, tayo ba ay kung tayo makipagsangguni roon, ay makakasama ba tayo sa kaharian ng Diyos o makapapasok ba tayo? Basahin natin ang Galatia Kapitulo 5, ang mga versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Verse 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, sa ating pong nabasang mga talata, ay ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo na yung mga taong sumangguni rito at mga taong may mga ganitong gawain, at isa na doon ay yung pong sa pangkukulam na ikay lumalapit doon at ikaw ay nagtitiwala roon, nagmamakaawa, nagsisihanap ka doon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipinagpaunang sabihin ko na sa inyo na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos sa makatuwid. Hindi makakasama, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit ba naman kasi tayo doon sa mangkukulam o sa mambabarang magtitiwala kung mayroon naman Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran? Meron naman Diyos na buhay na siyang higit na nakakaalam sa mga bagay na ito. Ngayon, kung ikaw ay matigas ang ulo, na ikaw ay makikipagsanggunian pa rin doon sa mga engkantador, sa masamang espiritu, sa mga manghuhula, sa mga mangkukulam, ano po ang kanila pong mapupuntahan o kasama na yung mga taong sumasangguni at nagtitiwala roon? Sapagkat ang sinabi ng Galatia ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Saan sila patutungo? Basahin natin ang Apokalipsis, ang kapitulo 21, ang versikulo 8. Okay? Ano po ang ating mababasa doon sa
mga bagay na iyon. Ang sabi diyan, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos, mga Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Dito mga kaibigan, ipinakikita, yun palang mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, o yung mga mangkukulam. Ang kanilang bahagian niya ay doon sa nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So sa makatuwid, kapag ikaw ay hindi kasama dito sa pagpasok sa karya ng Diyos, sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa mga mangkukulam, ikaw ay nagmamakaawa roon, ikaw ay humahanap ng mga mangkukulam, mga sumangguni sa masamang espiritu, mga manghuhula, enkantador, hindi magmamana ng karya ng Diyos, kundi sa apoy na nagliliyab at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, opo, tunay ang kulam ayon sa Biblia. Maging sa mga karanasan ng maraming tao, maging doon sa amin, may mga kinulam na lumaki na lang ang tiyan, na hindi po ma-trace ng doktor kung ano ang sakit niya, hanggang sa namatay ay puro buhangin ang lumabas sa kanyang ari. O di kaya ay siya po ay may mga lumabas na mga uod sa kanyang mga tainga. Maraming mga karanasan niya doon sa aming lugar. Subalit, ito po ay kagagawan ng mambabarang, unang mangkukulam, na walang ibang ginawa kundi sirain ang tao, sirain ang buhay ng tao. Subalit, ikaw na lingkod ng Diyos, huwag kang magtitiwala doon, huwag kang sasangguni doon, kundi sasangguni tayo sa Diyos na buhay. Sabi ni Isaiah sa 8:19, doon tayo sasangguni sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tayo na mga lingkod ng Diyos ay magtitiwala sa Panginoon upang tayo ay makasama sa karyan ng langit at huwag masama doon at maitapon sa nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nawa ang video na ito na maiksi ay kapupulutan ng aral at maging pakinabang doon sa mga taong nagtitiwala sa mga bagay na ito upang sila'y tumalikod at magbalik loob sa Diyos at sa Diyos na tayo sasangguni. Maraming salamat at ang Diyos ang magpala sa inyo.